marami pang mga boxing fans ang hindi pa lubos na nakakakilala sa nag-iisang angas ng Pinas. Tanging napapansin lang ng karamihan ang mga pag-aangas nito sa social media. Pero lingid po sa ating kaalaman mga idol, ginagawa lang ni Cuadro Alas ang ganoong estilo para makakuha ng mas malalaking laban. Pero bago natin husgahan ang ating kababayang si Janriel Cuadro Alas Casimero, atin munang tingnan ang mga karangalang na ibigay nito sa ating bansang sinilangan. WBO Bantamweight Champion of the World, Janriel Cuadro Alas Casimero. Oo nga't nakikipagsapalaran para kumita, pero kasabay nito ang bawat tagumpay niya sa ibabaw ng lona ay nabibigyan niya ng karangalan at upang makilala pa ang bansang Pilipinas pagdating sa sports na boxing. Halina't samahan niyo akong kilalanin at alamin ang buhay ni Cuadro Alas at kung gaano nga ba ito kalakas sa ibabaw ng lona. Ano kami sa kahirapan? Kasi dati, grabe, hirap talaga namin eh. Hindi naman masyadong mahirap. Makakain naman kami sa isang araw 3 beses. Parang wala-wala lang talaga eh. Parang pag hindi magtrabaho yung papa mo, mama mo, wala kayong kakain. Kaya mahirap talaga. Yung bahay namin, yung parang bakuran lang, parang maliit lang, parang banyo lang namin dati yung bahay namin, maliit lang, parang mga 3 dupak. Nagmula sa isang mahirap na pamilya, si Cuadro Alas, Janriel Casimero, at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa maliit at tagpi-tagping bahay na ito noon. Siya at ang kanyang mga kapatid ay bumuo ng pangarap at nagsikap para matupad ang kanilang inaasam-asam na kaginhawahan ng buhay, kasama ang pananalig sa Panginoon. Pero sino nga ba si Cuadro Alas, Janriel Casimero, at ano ang kanyang mga sakripisyo para matupad ang kanyang mga pangarap at bago pa man maging angas ng bansang Pilipinas? Pero bago yan mga idol, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, subscribe at pag-hit ng bell button para updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. Si Janriel Reponte Casimero ay isinilang noong February 13, 1989 sa bayan ng Merida, Ormoc City, Leyte. Dahil malayo sa kabihasnan ang kanilang lugar na tinitirahan, ang pangunahing hanap buhay nga po ng kanyang pamilya doon ay ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng babuyan. Payak at simple lang ang kanilang pamumuhay base sa kanilang tirahan at tahanan na kubo at bubong ay gawa lamang sa mga dahon ng nyog. Na, pero ayan po. Yan po yung bahay namin dati. Pero dahil masipag at nagsumikap ang kanyang ama sa pagsasaka na si Servando Casimero Jr., si Janriel ay nakapag-aral ng high school sa Ormoc City National High School. Upang magkaroon ng allowance at upang makatulong na din sa ama sa pag-aaral sa kanya, ang batang Casimero ay sumali sa soccer team ng kanilang paaralan. At hindi nga po nagtagal, ay ipinandadayo na ng soccer ang batang Janriel. Ang kapatid naman nito na si Jason ay sumali noon sa amateur boxing sa kanilang lugar. Ang unang naging boksingero sa magkapatid na Casimero. Kaya nahikayat nito ang ating bida na pasukin din ang mundo ng boxing. Noong una ay gusto lang nilang makapunta sa iba't ibang lugar para dumayo. Bonus na lamang dito ang kaunti at kakarampot na premyo ng kanilang panalo. Dahil sa likas na talento at pagpupursigi ng ating bida na si Janriel Casimero ay sunod-sunod ang kanyang naging panalo. At hindi po nagtagal ay siya na po ang ginagawang pandayo ng kanilang baryo. Habang ang kapatid naman nito na si Jason Casimero ay hindi pinalad sa mundo ng boxing. Kaya pinili na lamang nito na samahan at gabayan na lang ang kanyang kapatid na si Janriel para ito'y sanayin. At dito na nga po magsisimula mga idol ang tambalan nilang dalawa. Dahil po sa kanyang achievement sa boxing noong kabataan, siya po ay nakapag-aral sa STI College sa kanilang bayan. At ang pangarap po talaga ni Janriel Casimero ay maging isang pulis para maipagtanggol at makapagbigay serbisyo sa kapwa nito mahihirap na tao. Dahil sa patuloy pa na pag-arangkada ng ating bida sa larangan ng boxing, ay kinakailangan nito ipaisantabi ang pangarap na maging isang pulis at iwan ang kanyang lugar para pumunta sa Cebu City para doon mag-ensayo.
Masakit man para sa kanya ang iwan ng pamilya, ay tiniis lahat ito ni Janriel Casimero para matupad ang kanyang mga pangarap na maiyahon ng kanyang pamilya sa dinaranas nilang hirap. At hindi naman siya nabigo sa kanyang mga sakripisyo dahil sa kanyang pagiging mabuting tao ay pinagpala siya ng may kapal para matupad ang kanyang mga pangarap. Dahil sa kanyang mga pagsisikap, siya ay naging 3-weight division champion, ang IBF Junior Flyweight Champion noong taong 2012 hanggang 2013 at IBF Flyweight Champion naman noong taong 2016 at pangatlo noong taong 2019 nang talunin niya si Zolani Etich ay nakuha niya ang WBO Bantamweight title. Madami nang pinagdaan ng mahirap na laban si Janriel Casimero sa mga kabiguan, tagumpay at pagkatalo, pero may isang tao na laging nandyan at laging nakaalalay sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Jason Casimero, na kanyang coach at head trainer. Ang taong laging katabi at karamay niya ay may malaking bahagi sa tagumpay ng ating bida na si Cuadro Alas, angas ng Pinas. Kaya naman nang binalikan ni Jason ang kanilang lumang bahay sa Merida, ay naalala niya ang hirap na kanilang pinagdaanan at ang pangarap na sabay nilang binuo ng kanyang kapatid na si Janriel Casimero. Cuadro Alas, ayan po, ito po yung bahay niya. Oh. Ito po yung bahay namin dati. Ayan, ayan oh. Kita niyo naman. Dito sa sa Kabaliwan, ito po yung bahay ni Champ. Ayan po no, nakatayo pa. Nasa kasagsagan na nga ng tagumpay ang ating bida, ngunit hindi pa din niya nakakalimutan ang kanyang bayang pinagmulan. Iba man po ang ugali na ating nakikita at napapanood sa social media, ay iba din naman si Cuadro Alas Casimero pagdating sa mga kapwa nito mahihirap. Tumutulong pa din ito sa kanyang mga kababayan at mga kabaryo, lalo na sa mga mahihirap na tao. Kahit anong taas na ang narating ng ating bida, ay nanatili pa din siya mapagkumbaba at may malasakit sa kapwa. Dahil para sa kanya, ang makapagbigay ng karangalan sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga laban ay isang karangalan na habang buhay niyang dadalhin bilang tao. At kung siya daw po ay mabibigyan ng kapangyarihan at kayamanan, ay ibibigay niya ito sa kanyang mahihirap na kababayan. Sa may kapangyarihan ako, gusto ko tumulong sa mahihirap. Kasi maraming mahihirap talaga dito sa atin sa Pilipinas. Kaya sana matulungan lahat ng mahihirap. Sana wala nang mahihirap. No? Atin balikan mga idol ang mga naging laban at kung gaano nga ba talaga kalakas si Cuadro Alas. Mayroong isang walang respeto, isang undefeated na hambog na boksingero sa bansang United Kingdom. Ang tinuruan ni Cuadro Alas, Janriel Casimero, kung paano rumispeto. At ito yung boksingero na tinatawag nilang Agila dahil sa taas ng lipad at mararating nito, dahil ito daw ang future face ng British boxing. At sa katunayan, ay pinatato niya sa kanyang katawan ang agila na sa kanya ay pinangalan. Paano pinabagsak ni Cuadro Alas, Janriel Casimero, ang isang undefeated boxer ng United Kingdom? At tila isang mabangis na agila na kayang mandagit ng kalaban kung kinakailangan. Walang respeto ang boksingerong ito kay Cuadro Alas. Kaya naman, nang ito'y manakdown at matalo ni Cuadro Alas, ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin dahil sinamba niya at nirespeto niya si Casimero. Ang United Kingdom ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming magagaling na mandirigma at ang agila ay sumisimbolo sa strength, courage, wisdom, power at freedom sa kanilang bayan. At mayroong isang bagito at walang talo na boksingero ang susubukang maging kampiyon sa IBF Flyweight Division sa edad lamang na 23 anyos. Tangka nitong agawin ang hawak na titulo noon ng angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Kung titingnan natin ang resume ng British boxer na ito, sa kanyang 8 unang nakalaban mga idol, lahat ay kanyang binugbog at pinahalik sa lona. Walang makatapat sa kanyang galing sa ibabaw ng lona at walang talo ang boksingerong ito. At ito yung magiging mukha sana ng United Kingdom pagdating sa professional boxing. Dahil sa 8 sunod-sunod na panalo ng boksingerong Briton na ito, siya ay binansagang agila, matayog at mataas ang lipad pagdating sa ibabaw ng lona. Kaya naman,
Nang makaharap niya si Cuadro Alas sa face-off pa lamang, ay agad niya itong inangasan na tila ba wala siyang respeto sa ating kampyon. Sinesenyas pa nito na kukunin niya ng sapilitan ng titulong hawak ni Cuadro Alas. Inakala nito na mahina at pandagdag lang sa kanyang kartada ang ating pambato, kaya wala siyang respeto dito. Pero ang Agila na ipinagmamalaki ng Britanya ay magmumukhang sisiw na hindi makalipad sa bangis ng angas ng Pinas, Cuadro Alas, Janriel Casimero. Araw ng Sabado, September 10 taong 2016, sa 02 Arena, London, England, naganap ang nasabing laban ng kampiyon noon ng IBF Flyweight Division na si Cuadro Alas, Janriel Casimero kontra sa Agila ng United Kingdom na si Charlie Edwards, isang dating European bronze medalist at may malawak na karanasan sa amateur boxing. Marami nga po ang nagsasabi na masyado pang maaga para sumabak itong si Charlie Edwards para sa isang major world title fight. Ngunit ayon mismo dito kay Edwards ay kaya na daw niya at kumpiyansa daw siya na kaya niyang umiskor ng isang upset sa laban. Then I can do the business. I've looked at Casemiro and I really do believe that I'm going to take that title away from him and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene. Pagpasok pa lamang ng Agila na si Charlie Edwards ay sigawan na kaagad ang kanyang napakaraming boxing fans na kanyang mga kababayan. Ang inaakala kasi ng mga boxing fans sa England ay magiging kampiyon na ang kanilang kababayan at ganadong-ganado pa na umakyat sa ibabaw ng lona ang kanilang pambato. Habang si Janriel Casimero ay kalmadong-kalmado lang at pangiti-ngiti lang at walang kabang nararamdaman na tila ba alam na niya ang mangyayari sa magaganap na laban. Sa umpisa ng mga rounds mga idol ay kumpiyansa pa ang Agila at marami siyang malinis na patama sa ating bida. Medyo nahirapan naman si Casimero dahil kinukuha pa niya ang distansya at diskarte kung paano tapusin ang Agila na Brito na boksingero. He's very young, very inexperienced, very how he gets things going. He's been so confident. Yeah. Where Edwards has honed himself into Casemiro, maybe you can counter his counter off with that. Ngunit pagdating ng pang-apat na round ay nakuha na ni Casimero ang tamang tempo at distansya. Kaya natamaan niya ng isang malakas na solid na uppercut ang tinaguriang Agila. Nagmukha itong nahilong sisiw sa lakas ng suntok na kanyang natamo mula kay Casimero. Yeah. And he set him up. He noticed as Charlie kicks back and away, he dips down. And right there, he got him to back away the same way, and then That's one box that would take it because that's because he dipped right into it. Yeah, he's dipping right into the uppercut. I mean, really well. Yeah, Casimiro knew that dip was coming. But the worrying thing for me, other than the uppercut, Edwards are getting caught with a lot of... Sa mga sumunod na round ay kontrolado na ni Cuadro Alas ang tagpo ng laban. Tila ba naikulong na niya sa hawla ang mabangis na Agila at ito'y atras na ng atras at iniinda na ang lakas ng suntok ni Cuadro Alas. Sa huling segundo ng pang-pitong round mga idol, nakapagpatama ang angas ng Pinas ng sunod-sunod na kombinasyon sa Agila. Kaya wala na itong nagawa kundi yakapin at lambing-lambingin na lang si Cuadro Alas Casimero. He keeps ducking the same way. Casimiro knows he keeps throwing the uppercut. Charlie has to make an adjustment in the way he's slipping that shot. Nagpasiklab naman si Casimero nung matapos ang round. Tila ba nag-angas pa ito sa Agila ng United Kingdom na kailangan pa niyang galingan upang manalo sa laban. Sa pang-10 round ng laban, lalagapak sa lona ang Agila dahil makakalasap ng kauna-unahang knockdown si Charlie Edwards, ang ipinagmamalaki na boksingero ng Inglaterra. Pinabagsak ito ng angas ng Pinas gamit ang suntok na napakalakas na halos umangat ng 2 paa at tumalsik ng pagkalayo-layo. Ngunit nakatayo pa din ito mga idol at umasang mananalo pa at makakawala sa hawla ng nagwawalang tigring halimaw. Sa kanyang pagbangon, tila mali ang kanyang pasya na lumaban pa dahil lalong naging agresibo pa ang tigring halimaw na siya ay lapain at pabagsakin sa ibabaw ng lona. He's got a hold. Does he have the experience to hold? I don't think so. Steve Gray holds it. It is over. Janriel Casimero's IBF title on the road again. Itinigil na ng referee ang laban dahil kawawa lang ang sasapitin ng kanilang kababayan na Agila.
Casemiro is no joke. He's a real killer, and he can punch, and he's a ruthless, spiteful fighter, and he's a very talented, good fighter who makes people miss, makes people... At sa sumunod na taon naman mga idol, ay umakyat na sa mas mataas na timbang itong si Cuadro Alas sa Bantamweight Division. At dito niya nalasap ang ika-4 na talo nito kontra sa kapwa nating Pilipino na si Jonas Sultan via unanimous decision. Natalo man si Casimero sa laban, pero hindi ito naging dahilan para tumigil sa pagbaboxing, bagkus lalo pang tumibay para makarating sa kampyonato, at naging motibasyon niya ito para lumabas sa katauhan nito ang mas maangas na bersyon ng isang Cuadro Alas. Isa-isa niyang pinabagsak at pinahalik sa lona ang sino mang haharang para maabot ang tuktok at maging isang world champion. Giniba niya lahat ng humarang tulad nila kay Nya Yamashita. Ricardo Espinosa Franco. Cesar Ramirez. The midsection. That's what he's looking for. A shot to the side of the body. Finish him. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a we knew it was happening. beautiful ending to this fight! We knew it was going to happen. He had very little left. And flat on his back. Unbelievable ending. What a Janriel Casimero. What a fantastic show there from the Filipino. Hanggang sa makamit ang WBO Bantamweight title nang bugbugin at pahalikin niya sa lona ang nagahari at kinatatakutan noon sa kanilang dibisyon na si Zulani Etets. Out the way. Finish him. Oh, Casimero got it. He's got him with a bot now. He's given it. He's got him with a body shot. On the chin, it was. It was a short right hook to the chin. Southpaw. Right on the temple. Right on the temple. Right, short little right hook, right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it. And then he lands with two right hands to... And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zulani Tete stopped by Janriel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was... And new WBO Bantamweight Champion of the World, Janriel Cuadro Alas Casimero. Naging maganda ang karera ng ating kababayan na si Cuadro Alas at patuloy pa rin ang paggiba niya sa humaharang upang maabot ang tuktok at makaharap ang matagal na nitong inaasam-asam na laban sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag mo sanang kalimutang mag-like, subscribe at pag-hit ng bell button para updated ka sa tuwing mag-upload ako ng video na kagaya nito.